Ko sa kama, sa biyahe o tambayan, sa bahay o tindahan, kahit saan abutan, tunay mo na kaibigan. Tara na't sumabay, fun walang kumpay. Itaas ang kamay, feel the vibe, don't be shy. Tadhana natin to, Destiny Radio, ikaw ang gusto ko. Destiny Radio. malabo na maubos ang ating pag-uusapan. Mananakit ang tiyan mo sa ating mga tawanan. Pagka naman balita, radyo mong maaasahan. Radyo na ang bungad ay magandang kapalaran. Mula Lunes hanggang Linggo, Destiny Radio ang kasama ko. Ang bawat araw na bubuo, pag Destiny Radio ang kasama ko. Tara na't sumabay, fun walang humpay. Itaas ang kamay, feel the vibe, don't be shy. Tadhana natin to, Destiny Radio, ikaw ang gusto ko. Destiny Radio, tadhana natin to, Destiny Radio, ikaw ang gusto ko. Destiny Radio. 96.7 Destiny Radio. Saya lang! Na-curious ako. Ano yung Parang 5 minutes tong kanta. Year high school ako bago I see the beauty of it. Kasi parang gagawa ka Gusto ng ko na gagawa ng mag-yes, master. kaso nararamdaman ko na parang ayaw na niya. Hi, ako si Jiro. Chillin' with the best local talents from the ground up right here on air. Tara, makipagkwentuhan at kilalanin natin ang mga storya ng ating mga ipinagmamalaking personalidad sa larangan ng sining. From the roots to the hustle and how it grows. This is Homegrown. Tandaan ko, bass drummer ako nun. And then, drummer Hirap kasi na dyan, hindi mo may express. Tapos ako, makulit ako sa bahay. Parang gusto ko lang nagrarap. Your home, their stories on air. Exclusively on 96.7 Destiny Radio. Destiny Radio. 96.7 Destiny Radio, saya lang. Woo! Welcome back. It's now November 14, 2025. We've been away for 2 weeks, guys. I'm very, very sorry about that. Ang Jiro Boy ay tinatamaan pala si Jiro Boy ng sakit no? But we are very, very back, guys. Finally, after 2 weeks of hiatus, after 2 weeks na mamahinga, we're finally back on the air, people. 6:01 PM oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 1 minuto na makalipas ang alas 6 ng hapon. Maligayang pagdating sa ating programang Homegrown, people. This is your home, their stories on air. Patuloy nating iniipon, dinadala dito sa istasyon ang ating mga ipinagmamalaking personalidad pagdating sa sining at kinakakwento natin sila, kinikwento natin sila. Inaalam natin kung anong mga storya ng kanilang art, paano sila nagsimula at syempre para mas maintindihan natin kung bakit natin dapat ipagmalaki itong mga ito. Kasi 'di ba, meron tayong hashtag yung Quezon Up. Diba? Support local and such. At marami pa tayong lilinangin dito sa ating bayan. And right now, we have another one, people. On the show, this guy is a rap artist with a lot of groups. He's also a signed artist under Viva Records. Kasama ng kanyang grupong Retaliation at marami pang grupo dito. Guys, our very own from Pagbilao, Quezon, a rap artist. Ladies and gents, I have here on the show the one and only Cass. Yeah. Magandang hapon sa inyo. Yo, DJ Jiro. Magandang gabi. Sa lahat ng mga nanonood, magandang gabi sa inyo. Hello, bro. Welcome to the show. Kumusta? Maraming salamat. Thank you for having me here. Buti may panahon ka, pare. Marami kang nagdaang gigs. Marami ka pa rin paparating. Kamusta? Kamusta ang buhay artist niya? Okay naman. Bali, balanse lang. Kasi nababalanse ko siya sa nababalanse ko sa... Kasi may trabaho din ako May full-time work din. Then, nababalanse ko siya. Ang kagandahan yan,
weekend, day off ko, doon ako pursige balanse sa music. Doon ka may mas maraming panahon. Kapag, kumbaga, tsaka ka nakakatanggap ng gigs. Oo. Right now, pare, it's Friday. Buti na lang na pagbigyan mo kami sa programa. Maraming salamat. Oo naman, syempre. Maraming salamat. Bro, maraming nakakakilala sa'yo dito sa Quezon, lalo dito sa Lucena. Thank you. Na bilang isang rap artist. But if ikukwento mo sa amin kung sino si Cass behind the mic, behind the cameras, sino si Cass? Simple lang. Simpleng tao lang at simpleng bata lang din na nangangarap noon. At simpleng bata na mahilig sa musika. Kaya ako naririto ngayon dahil sa udyok lang din ng mga kaibigan na mahilig sa music, sa rap music. Do you still remember kung kailan yung kailan ka nag-decide na magra-rap ka? At sino yung mga tao sa likod mo nung panahon na yun? Nag-start yan doon kasi sa amin, sa hood namin, doon sa lugar na kinalakihan ko. May mga tropa ako doon. Then one time, meron doon sa Pagbilao to, pare? Sa Pagbilao yan. Sa Pagbilao. Sa mismong kinalakihan ko. May mga tropa ako na mahilig mag-rap. Then, kinagabihan to Alam mo yung yung tambay sila doon sa Pictoda. Makwento ko na lang din Oh yeah, sure. Alam mo yung Pictoda, yung mga station ng mga tricycle? Toda. Oo. Doon sila nakatambay. Tapos nagpi-freestyle sila doon. Isa dito, yung nagpi-freestyle na to, isa dito yung kagrupo ko sa Retaliation. Yan si Ground, si Christian Villarreal. Ayan. Sa ngayon, di na sila nagmi-music, gawa ng pamilyado na Tsaka na-edad na rin sila anong taon to, pare? Kailan to nag-start? 2011 to 12. Matagal na din talaga. Okay. So, one time, may nagsasound sila sa cellphone ng beat. Tapos nagsusulat sila. Hindi pa kasi uso na magsulat sa cellphone alam mo yung kasi sa notes. Doon na nagsusulat ngayon Dati ballpen tsaka papel. Tapos may pinapatutug ka lang na beat. Tataka ako, sabi ko, ba't kaya ganun? Ano kayong ginagawa itong, ang gagaling nila tumugma, yung bawat dulo. Tumugma sila Ang galing, sabi ko, gusto ko rin ito kasi mahilig ako sa music, di ba? Mahilig ako sa music, sabi ko, gusto ko rin yan. Sabi ko, patry ako niyan, parang ganun. Then one time, binigay nila sa akin yung beat. Sulatan ko daw yun. Ang ginawa ng tropa ko, si Christian Villarreal, nakagrupo ko sa Retaliation, sabi niya sa akin, sige, subukan mo, wala namang masama Basta yung tugma-tugma lang. Kasi ganun kasi yung nakano ko, di ba? Uso kasi nung mga panahon yung flip top. Totoo, 2010. 2010. Mga kasagsagan niya nila Zaito. Diba? Target yan mismo. Looney. Abra. Sinulatan ko yun. Tapos sinampol niya sa akin yung sulat niya. Nagalingan ako. Sabi ko, galing talaga nito Tapos, nung unang sulat ko dun, kinuha ko pa yung unang linya niya. Okay. Iniba ko lang yung yung pagbigkas o yung pag-deliver ng flow. Tapos one time, di kasali na ako sa music na yun, sa kantang yun sinulat. One time, magre-record na. Malilate pa ako. Takbon-takbo ako dun para makasakay lang ako ng bus. Pagsakay namin ng bus, hindi ko alam na pagre-recordan pala namin is sa Chaong. Paalam ko lang sa amin is sa Arias lang. Okay. Wala niya. Ang layo. Hindi, para sa akin kasi nung panahon na yun, syempre bata pa, oo. Malayo na sa akin Chaong. Yun, di ko na-expect na ganun pala, doon pala magre-record at doon din pala ako magmumula sa label na yun. Label kasi dati yun Anong label to, pare? Rural South before. Yun ang namin dati. Rural South. Diyan ako nahubog talaga. Rural South. So, from Pagbilao, Quezon, biyahe ka ng Chaong. For that group, doon ka nahasa. Doon nahasa. So, ibig sabihin, nagkaroon ka talaga, binigyan mo talaga siya ng effort, no? Oo, talaga. Ganun dati. Kasi may dito sa label na yun, before, makwento ko na lang din, na bawal mag-record sa iba Nakistart ko nila Pag nakasanayan na nandun, na naging artist ka na nung label na yun, bawal mag-record sa iba. Ganun, yun ang patakaran. Actually, siguro, hindi man yan written, hindi man yan naka-black and white. Diba? Wala naman kayong pinarmahan. Pero usually kasi sa mga label, ganun talaga yung nangyayari. Saka close na siya ngayon, wala na talaga Wala na siya, yung Rural South, wala na. Pero, ang sarap-sarap balik-balikan para siguro sa'yo, na dun ka nag-umpisa no? Oo. Biruin mo, biyahe ka ng Chaong. Dati, yung sacrifice din talaga sa music, hindi rin biro Hirap din. Yeah. Since
kasabayan mo halos yung nung nagsimula ka, kasabayan mo nung unang-unang pumutok ang ang hip hop ulit. Sa dito sa Pilipinas Yun na nga yung flip top. Ako palagi ako naniniwala na flip top talaga yung yung biglang bumuhay sa puso ng hip hop dito sa Pilipinas And flip top ang pinaka number 1 rap battle sa buong mundo. Mismo, yan, totoo yan. Ganun kalakas ang flip top. Solid. Sir Arik. Mismo. Now pare, what I'm trying to say is, sobrang tagal mo na You've been there for more than a decade na Kung 2011, 2012 ka nag-start, it's more than 10 years. Yeah, 13 years. 13 years ka na sa 13 years ka na sa hip hop. Yeah. Diyan sa larangan na yan. Take us back to dun sa panahon nung nag-i-start ka pare. Anong difference? Ano yung mga struggles mo noon before? Noon, syempre, tulad nga nung sabi ko kanina, yung sacrifice namin dati, lalo't bata ako noon, wala pa naman akong sapat na income, di ba? Na tapos babiyahe kami ng ganung kalayo para lang makapag-record ng isang kanta. Di ba? Para makapag-record lang ng isang kanta, babiyahe ako doon. Tapos ang dala ko lang is pagpalagay na 200 pesos, 300 pesos. Halos pamasahe lang yun then no? Pag yung, 'di ba, grupo 'yan, ang bagan niyan ang bagan niya sa sa bayan. Ang recording fee pa lang nun siguro 150 pesos o 200 pesos pa lang. Okay. Sa bagay, hindi din naman ganoon tumaas ang recording fee I think naabutan ko pa yung 500 pesos na recording fee sa But ngayon umabot na siya ng 1K. Oo, 4 digits na rin talaga. So, pare, meron din namang merong mga recording studio din dito malapit. Pero dahil nga nandun ka sa grupo ng Retaliation, dun kayo nagre-record sa Chaong. Doon kami nagre-record. Before kasi itong Retaliation na to is hindi siya buo tong grupo talaga na to is 2019. 2019. Yeah, okay. Itong Retaliation na to, hindi ito dapat magiging grupo Ito'y kolabo lang. Isang collaboration lang. Lahat kami is galing sa Rural South na magkakaiba ng grupo. 6 kami So, anong nangyari niyan? Sa dami ng naging kolabo namin, naging grupo na. Naging grupo na siya. Na pinangalanan naman ni Tykes 1, ng Retaliation, ng B9K, na Retaliation. That's very cool. So, hindi siya planado as a group talaga. Kung baga, nagkayayaan lang kayo na, tara, mag-collab tayong 6. Hanggang sa, let me ask this, nakailang collaboration kayo bago kayo nag-decide na, okay, let's make this a group. Let's call it Retaliation. Nakailang collaboration muna kayo? Siguro 2 to 3 tracks. 2 to 3 tracks. Ganun, parang doon namin napag-desisyonan na grupo na to, parang ganun. Would you say na naramdaman mo na okay, nagko-connect tayo? Oo, tapos itong pwede talaga Retaliation ito maging na to, grupo. doon na kami umalis doon sa label namin before, doon sa Chaong. Na one time pinuntahan pa ni Balagtas tsaka ni Ground. At sabi pa nga nila nung time na yung, lang to, collab lang, ganyan. Kasi nagtataka na sila ba't ganyan din. Ba't kami lang, yung nag-ano ng track na to, parang ganun. So yun, okay naman, hanggang sa may napansin ng kagandahan. Let's talk about that, brother. Retaliation, yun nga nalalaman natin na supposedly hindi pala talaga siya gagawing grupo. Nagkaroon lang ng collaboration at na-feel nila na okay, we're a good fit. Let's make this a group. And then, yun na nga, punta na tayo sa I think it's one of the most exciting topic that we could ever place in this conversation. Nung napunta kayo sa Viva Records, tell us what happened, pare. Paano siya nag-umpisa? Nagsimula yan sa kanta ngayon sa akin na ni-record namin sa Glitching Forever. Shoutout kay Kuya Kebs. Totoo. Ng Glitching Forever. Ni-record namin siya doon. And may nakapansin nung kantang yun. Then nagustuhan. And inilakad kami nung manager namin before. Ang pangalan, shoutout kay Ma'am Ann. Manager ng Retaliation and manager ng parokya ni Edgar ay iisa. It's very cool. Iisa. So, inilakad kami ni Ma'am Ann dun sa Viva Records. Then, pinasa namin yung demo track namin. Then, nagustuhan nila. Ay, kasagsagan niya ng nung pandemic. Around 2020. 2020, October 20. Sila ang dumayo dito para makaperma kami ng kontrata. That's very sa cool. Pagbilao, sa Barrage.
Doon nagsimula yun. South represent. Talaga no? Oo. So doon na nabigyan ng ibang break na nakapag-showtime. May interview din kami sa Showtime before. Tapos, luwas kami ng Maynila. Susundin kami ng van, parang ganun. Biyahe kami doon, recording. Doon ako naka-experience na ang ganda pala ng studio dito. Ang lawak pala. Ultimo yung paglabas ko ng pinto, studio uli. Paglabas mo ng kabilang pinto, studio uli. May studio A, studio B, may mga ganun. Tapos, This is Viva. Viva Records. And doon ko nalaman na doon nagre-record sila Arthur Neri, Sarah Geronimo. One time, meron kaming recording doon na gantong date na na-adjust kami. Kasi, yung time na yon is doon din nakabook si Sarah Geronimo nung time na yon sa mismong studio. Did you meet Sarah? Hindi kasi yan na-meet Mahirap Ganon. So, doon ako na, meron palang ganitong studio na napakalaki, napakaginaw. Ang sarap niyang namnamin. Ang sarap niyang damahin. Yun, masaya na medyo may lungkot din nung huli. Kasi hindi na kami gano'n na bigyan ng break ng huli-huli na. Kasi kalinyahan namin sila sila Magnus 7 Meron din kami mga GC before nakasama namin sila. Sila Magnus 7 yung banda. Banda. Yun. So hindi kami nabibigyan ng break. So siya nga naman, kumbaga nabibigyan ng break is yung may big names, kumbaga. Yun. And doon na simula nung time na yung mga ilang year, doon na naglaylo yung ibang grupo. Doon na naglaylo sila Ground, sila Christian Villarreal, mga yan. At kasi may mga pamilya na rin So, are you saying na hindi na existing ang Retaliation ngayon? Ngayon, hindi na gumagawa ng music ang Retaliation. Kumbaga, gumagawa na lang as solo artist. Katulad ni Tykes One, ni Aprus, ni Balagtas, mga yan. Gumagawa sila ng mga solo artist. Kumbaga, solo track na lang. Kumbaga, collab na lang sa iba. Kumbaga, ang Retaliation na lang ngayon is parang kumbaga kung babalik is reunion track na lang, parang ganun, mga reunion. Pero meron pa rin Retal, nandiyan pa rin, nakamarka pa rin, kumbaga history na lang din ganun. That's true. And sobrang gandang sobrang, it deserves the spotlight kasi talaga. Kasi it represents the South Tayong mga taga-South, dinala nyo kami doon, dinala nyo yung South doon sa gitna, sa rural. And it's very cool na yun na nga, may ganung kaklase ng experience. Not everybody. Ang daming artist dito sa atin sa Quezon Madaming rap artist, mga banda, mga soloista. And sobrang konti yung nakaka-experience ng kagaya ng naging experience mo. So, paano mo naman siya tinitreasure, pare? Kasi right now, tuloy-tuloy ka sa pagkagawa ng kanta paano mo naman ginagawang inspirasyon yung experience mo na yun? Though merong mga setbacks, sabi nga, hindi kayo masyadong napansin o napagbigyan ng ng break that moment na nandun pa kayo sa Viva. Paano mo naman siya ginagamit na inspirasyon right now? Sa akin, sa akin hindi nawawala yung apoy yung apoy mo sa dibdib. Kumbaga, gasolina. Alam mo kasi yung nagbibigay ng gasolina ngayon, yung mga tao sa paligid na nakaka-appreciate ng music ko. Kung paano ako gumawa ng mga flow, ng mga pag-deliver ng flow, o pakikulab ko sa ibang artist, mga ganun. Kumbaga, gasolina siya sa akin lalo na yung papuri nila. Sa akin, ang iniingatan ko is talagang yung wag paglaki ng ulo, yung wag paglaki ng tenga. Dapat always humble lang Tsaka actually, always good. Sobrang totoo niyan Sa'yo ilang beses na kitang napanood sa stage. Pag wala ka sa stage, you're the most humble but confident guy. Pero kapag nasa stage ka na, you eat the mic, bro. You take over the four corner of the stage. Na yun, gaano ka-importante sa'yo kagaya ng sinasabi mo, gaano ka-importante sa'yo na you keep your feet in the ground and you stay humble. Kahit na marami nang pumupuri sa'yo. Gaano ka-importante sa'yo yan? Malaking bagay sa akin. Doon ako nagpapatuloy nagpupursigi para gumawa ng music Tsaka alam mo yung feel na kinukulab ka ng mga kapwa mo artist dito sa Quezon. Napapaisip ako, bakit ako? Kumbaga, inisip ko, baka okay din ako makisama, magarang ganon. Pero na-ask ko ang isa sa mga nakakulab ko is, doon ko na-realize na, okay, kumbaga, okay din pala ako mag-rap. Parang ganon. Kasi hindi natin nararamdaman na, magaling pala tayo, parang ganon. Hindi natin nararamdaman na, nakikilala na pala tayo dito kahit paano. Mga ganon, hindi ko siya nararamdaman Sila nagsasabi, kumbaga nakakataba ng puso, kumbaga ganon.
ano usually yung ano mo? Since, okay, kasi siguro, para sa akin kaya hindi mo siya napapansin na, okay, you're getting noticed, marami nang nakakagusto sa'yo, kasi that's not your aim. What is it, pare? Kung hindi yun, ano yung pinakang aim mo sa ginagawa mo? No, simple lang Kung ano yung aim. Wala Ano yung pinakang goal mo para kay Cass? Ang goal ko, yung makatagos. Kaya ako nagpupursige. Makatagos dito. Kung sakali makatagos ako, ma-pinpoint ko yung gusto ko kasing madala din yung mga, alam mo yung mga artist dito na may potential. Once na ma-execute ko yun, tsaka ako siya tatrabahuhin na, tara dito, mga ganun ba? Tsaka nagbigay inspirasyon din sa akin yung, alam mo yung mga ginagawa ngayon ng Osay Mafia sa mga tropa niya. Yeah, I've heard of it. Naliligaw na yung iba niya ng tropa. Diba? Pero binuhat niya. Binuhat tayo, niya. huwag kayo dyan. Diba may mga ganun? Diba nag-boom sila? Ang kagandahan sa kanila is yung mga circle nila, yung mga sirkulo nila, dinadala niya din doon. Dinadala niya. May naliligaw ang tropa, kakausapin niya. Try mo to. Subukan mo lang. Diba? Mga ganun. Ang inspirasyon yun Yun, mahilig din kasi ako manood ng mga ganung podcast Oo, kaya nagkakaroon ako ng, solid yung mga ganun na. Doon ko mapapaisip na, parang meron din akong tropa na ganito, ganyan. Once na kaya ako makapasok sa portal na yan, o kaya yung makilala ka, kumbaga, pwede mong gawin yun Totoo. Diba? That's very cool. Kasi kailangan pataas. Yun okay. Kanina tinatanong natin anong aim ni Cass kung bakit niya ito ginagawa. Now, one of his aim, as we heard from him, is that hindi niya lang ito ginagawa para sa sarili niya. I'm gonna get there. Pupuntahan ni Cass yun, pero pagdating niya doon, bibit-bitin niya yung sirkulo niya doon. Pag nabuo ko na yung mismong Cass doon sa taas na yun, tsaka ako sila dadalhin. Yun. Well, maraming mag-aabang yan, pare, at maraming naniniwala sa'yo. Now, pare, since, let's go back a little bit. Kasi nagkaroon ka din ng moment sa Manila as an artist. And actually, right now, nagkakaroon ka rin ng gigs. I think napanood ko kayo ni Costa Boy. Shout out kay Costa Boy. Galing kayo sa Parañaque. Tell us anong difference ng hip-hop scene sa Manila? Kumpara dito sa atin. Medyo may pagkakaiba. For example na lang din sa timestamp ng Quezon to Manila. Sa Manila, pag oras mo is, ang timestamp mo is 10:30. Schedule, Schedule. Oo. 10:15 pa lang, nakatayo ka na sa backstage. Then 10:30, may play na ni DJ yung mo. Then saba ka na agad. Dito sa atin kasi, na-experience ko dito, sa tagal ko dito. Sa tagal ko dito isang dekada na ako dito sa Quezon na nagrarap. Dito kasi sa atin, hindi naman yun, hindi to mali ng mga organizer. Kasi minsan may mga, ako, kapag halimbawa, nalelate, mga artist na nalelate. Siyempre sa Manila kasi, pag nalampasan mo yan, hindi ka na makaka-perform. Dito sa atin, mababait pa kumbaga. Pag nalampasan, dun sa huli kakanta yung na-late. Di ba? Kaya na-adjust yung oras. Yeah, mismo. Ako, danas ko din yan I mean, nagpe-perform ako. At the same time, uma-attend din ako, nanonood din ako ng mga events. It happens all the time. I don't know if the problem is with the organizers or with the artist na nga. Kasi may mga, alam mo yun, yung term na professionalism pagdating sa event. That's what we're missing Nasa sa Manila, sobrang solid doon. Kailangan mo sundin yan. Kung gusto mo mag-perform, umatid ka ng nasa oras at maging ready ka. And tsaka pala makwento ko lang din. And one time, nagpunta kami ng Manila sa Pobla. Kasama ko dito mga kagrupo ko sa One Click sa Cheque. Yeah, shoutout kila YKP, yan, kila Padet, kila JDY. Na pagpunta namin doon ko nakita na yung mga sikat na, yung pag sila dumayo dito, sila, yung alam mo sila yung artist na pang big event, mga ganun ba. Doon, pagpunta namin doon, simple lang, nanonood lang sila doon sa gilid, pero hindi sila nakalinya, hindi sila naka-line up. That's what you call support. So, ganun katindi din doon. Kumbaga sikat ka na, nandun ka sa gilid, nanonood ka lang, hindi ka nakalinya. Bayad ka ng entrance, mga ganun. Ganun ang pagkakasabi ko, sabi naman dito, sarap mag-event dito talaga. Yeah, that's true. Pero sobrang gandang topic na nung nabanggit mo kanina na
yun yung difference no? Oo, ngayon lang din siya nabanggit. Though, for sure, palagi na siyang umiikot sa isipan natin, lalo na sa mga nasa hip-hop scene. Na, no? Ba't kaya pag sinabing alas 6 yung event, alas 8 nag-i-start? Relate ka dyan. Diba? Bakit? Relate ka dyan. I think what we're missing is that kailangan natin magkaroon ng respeto dun sa event Mismo. at sa mga tao. Mismo. Okay. Be professional. Be professional. Yeah. Yan. And at the same time, I think it has something to do with din sa mga audience Kasi minsan, as an artist, parang gusto mo, sino nga naman ng ayaw, di ba? Gusto mag-perform kapag may tao na. Di ba? Ang kaso, ang kadalasan, di ba? Nangyayari din siya. Gusto mo yun Gusto mo mag-perform nang may tao na may nanonood na sa'yo. Pero ang nangyayari sa mga events, pag 6 p.m. yung schedule ng event, mga alas 8, alas 7 nga rin nagdadatingan. Di ba sa poster, makikita is 6 p.m. Matutuloy siya 8, magna-9, mga ganon. Kaya yung iba, nung una kasing sa stage, nalinya ako ng, alam mo, alas 6, ganun, kahit wala pa ganun tao. Sa Tayabas yun, year 20, tagal na rin 17, 16, mga 15. Wala pang tao, may perform ganun talaga, hindi ka pwede mag-inarte na gusto ko mas maraming tao para makita nila yung talent ko. Ngayon pag yung mga una, parang papalito, parang di ako perform na maaga. May mga ganun yung mga ganun. And I think that's one of the secret kung paano ka nagiging confident pag nasa stage ka na. Hindi mo na iniisip kung sino yung nanonood. Oo, ganun. Pagka tumutong ka ng stage, you just own the stage and you just be yourself, you perform. Totoo yan. Kumbaga, sa akin kasi, pag wala ako sa stage, ito, kausap mo ako si Cass na normal lang. Pero pag nasa stage ako, ibang kasi. Kumbaga, yung yabang ko doon is for entertainment lang. Pag nakikita mo ako it's more like your alter ego na yun, no? Kumbaga, pag nakikita mo ako nagpe-perform, di ba, hinaharapan ko yung mga tao doon. Kumbaga, akala nila mayabang ako, pero eye to eye ko siya. Yun ay for entertainment purposes lang. Kumbaga, bilang cast na artist lang. You're a performer Kumbaga, kailangan mong, at the same time, irespeto yung mga nanonood Kumbaga, they come there, pumunta sila doon para sa show. So, ikaw as an artist, you're gonna give them a show. Diba? Hindi naman yung para ka lang nandun sa nagpe-perform, kumakanta ka lang. Tsaka ang ganda, ang sarap sa pakiramdam na nakikivibe sila sa kanta mo. Nag-i-interact sila sa'yo. Lalo ang ginagana, pag lalo silang bumabounce. Ang sarap nun. Lalo na last gig natin dito sa G District, Napaka-solid nung event na yun. Ang ganda. Ang ganda ng nila. That's true. Shout out to G District and sa yung pa-event Fly and Grind. Sobrang solid din. Nagkaroon sila ng runway may mga models and finlex yung mga garments nila. Sana yung mga yung mga ibang clothing brand tulad dito, Cultivated. Shout out to Skirt din pala. Skirt. Shout out kay Derek Alex and kay Carlito, owner ng Cultivated. Ayan, ito suot ko ngayon. That's very cool. That's a cool sweater. Galing na si Carlito dito sa show. Actually, shout out to Carlito sa Cultivated Isa sa mga solid yan. Carlito. By the way, it's now 6:26 p.m. oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. We will just take a quick break at sa ating pagbabalik, kasama pa rin natin si Cass. Marami pa tayong tanong sa kanya. Alright. Kami po ang 96.7 Destiny Radio. Ito ang ating programang Homegrown. Ako si Jiro. Magbabalik kami. Diyan lamang kayo. 96. Na-curious ako. Ano yung matagal? Parang 5 minutes tong kanta. High school ako bago I see the beauty of it. Kasi parang gagawa ka ng gagawa ng master. Kaso nararamdaman ko na parang ayaw na niya. Hi, ako si Jiro. Chillin' with the best local talents from the ground up right here on air. Tara, makipagkwentuhan at kilalanin natin ang mga storya ng ating mga ipinagmamalaking personalidad sa larangan ng sining, from the roots to the hustle and how it grows. This is Homegrown. Tandaan ko, bass drummer ako nun. Drummer kasi dyan, hindi mo may express. Tapos ako, makulit ako sa bahay, parang gusto ko lang nagrarap. Your home, their stories on air. Exclusively on 96.7 Destiny Radio. Destiny Radio. 96.7 Destiny Radio, saya lang. It's now 6:33 p.m. oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas.
Welcome back to Homegrown mga ka-Destiny, and we are still with Cass. Hello, Cass. Yo, hello. What up, brother? Now, let's go back to sa kwento natin. Marami kang grupo, pare. Yun na, isa na pag-usapan natin, you are with Retaliation. Kung ang grupo na binitbit ang South papunta sa Viva Records. Now, you are also with One Click, Cheque, Head High, and including Retaliation, Southside 042, Pagbilocos Klika 213, which is obviously from Pagbilao, and Temple Street. Yeah. Ano naman kwento mo naman sa amin, anong meron sa mga grupo na to? Kanina nakwento ko na 'di ba yung sa nakwento ko na kanina yung sa about sa Retaliation. Retaliation. So, dito tayo sa Southside 042, Pagbilocos Klika 213, Temple Street. Clarify ko lang din, Temple Street is founded in Los Angeles, California, since 1923. And yun nga, Southside 042, binubuo siya ng tatlong bayan o tatlong hood. Andito ang Candelaria, Lucena at saka Pagbilao. Doon na nagkakaroon ng Candelaria Locos, Lucena Locos at Pagbilocos Klika 213. Okay. So ang hood namin is Pagbilocos Klika 213. So pag pinagsama mo yung tatlong yun, doon na papasok yung Southside Quezon 042, pangkalahatan. I see. That's very cool kasi I think sobrang ganda ng idea na nangyayari dun sa grupo niyo. Kasi you guys are really representing Quezon. Yeah. The South, 'di ba? At hindi na lang siya sa isang bayan, kumbaga sa buong Quezon na talaga siya sa buong South. Kung meron mang papasok sa ibang bayan. Ngayon, currently you guys have 3, 'di ba? Sa Candelaria, Lucena and Pagbilao. Ngayon, go on. So itong Southside 042 na to, ang pinakang roots talaga nito namin is sa Cavite side. Yo, shout out sa shot caller ko kay S. Puch at sa kay Hakbi ng Candelaria Locos. Ayan. So yun, Cavite side, Cavite, mula pa Cavite. Ngayon, pare, what I'm trying to say is, so sa dami ng grupo na meron ka, ano yung mga benefit? Paano nakakatulong kay Cass ang iba't ibang grupo na to? Kasi for sure magkakaiba sila ng vibe, 'di ba? Paano ka nagbe-benefit doon sa sobrang dami ng grupo na meron ka? So dito sa Southside 042, dito sa Temple Street, dito nabubuo dito namin yung respeto, yung respeto at disiplina at loyalidad. Doon na yun pag pinagsama mo na rin yung tatlong yun, doon na mabubuo yung tiwala, yung trust. Respeto, disiplina at loyalidad. That's actually sobrang big word niyan pagdating sa sa hip-hop community, yung salitang respeto na yan. Para kay Cass, anong meaning ng respeto? Respeto sa akin kung paano ka makisalamuha sa tao, kung paano ka makikipagkapwa-tao. Ganun ako, malalim ako doon sa mga ganun Kumbaga sa akin, pag kaibigan kita kumbaga pag nakatalikod, ibang usapan na. Kumbaga respeto sa akin talaga kumbaga malalim sa akin yung respeto Kumbaga sa akin kasi wag mong aalisin talaga yung tiwala na binigay ko sa iyo kasi mahirap nang bumalik yung tiwala. Yun 'di ba? Totoo naman 'yan Kumbaga ang hirap ibalik ng tiwala pag once na may pinagkakatiwalaan ka tapos sinira niya. 'Di ba? Ang hirap nang ibalik nun. So irespeto mo yung trust na binigay ko sa iyo. Oo. Kaya sa akin, kung nire-respeto mo ako, ibabalik ko ng triple sa'yo yan. Yun ang akin. That's very cool. And sobrang nangyayari yan. Diyan na-challenge yung respect kapag ka nasa hip-hop scene ka, marami kang kakolab. At the same time, sa iba't ibang grupo ka, marami kang nakakasalamuha sa mga gigs. Now, pare, ano naman ano yung greatest lesson para sa'yo na natutunan mo with all of the experience of having collaborations with different artists. Kasi iba't ibang artist, iba't ibang halos adjustment yung gagawin mo, di ba? Totoo yan. Tulad yan, pag may nag-alok ng collab, so ang mangyayari niyan is gantong genre to Paano ka nag-adjust? Tapos sinesa niya sa akin, gantong beat. Sabi ko, bago to sa akin parang ganun Doon na papasok yung pagiging versatile artist ko. Doon na ako mag-a-adjust na hindi pwedeng siya lang yung Sa akin kasi ganun ako pag nagsusulat ako,
Kumbaga, seryoso na talaga. Hindi pwedeng siya lang yung tapos ako parang cheche, bureche lang. Sasabay ka talaga. Kailangan sumabay ako dito. Pero nandun pa rin yung style ng pag-deliver ng flow ko. Yan. Tapos yun, pag na-execute ko naman siya ng tama, tapos doon ako dedepende sa tema na ibibigay niya. Tapos doon ko nalalaroin. Sa akin kasi nauuna sa akin yung flow. Na iniisipan ko muna siya ng flow. Ganun ako, iniisipan ko muna ng flow bago ko siya sulatan. Parang minamumble mo muna sa utak mo. Oo, ganun ako. That's very cool kasi iba't iba nga magkakaiba ng style at ng process ang mga artist ng pagsusulat eh. So ikaw nasa process ka ng andun ka sa realm ng isipin mo muna yung flow. Ganun ako. Tsaka, would you say mas importante para kay Cass ang flow compare sa lyrics, sa lyricism? Sa akin balance. Balance. Sa akin ayaw ko lang ng masyadong plain lang. Alam mo yung plain lang sa tenga. Maarte ako sa flow eh. Ang arte ko talaga sa flow, talagang nilalaro ko siya. Hanggang sa dati nga inaral ko pa yung yung mga metapora, yung mga flow na slant rhyme, perfect rhymes. Ganon dati. Twist, nag-aral din ako ng speed rap, mga ganon. Inaral ko yan, doubles, madami. Sa loob ng isang dekada ako sa music, inaral ko yan. At hanggang ngayon, nag-aaral pa rin ako. Nag-explore pa rin ako. Kasi ngayon, nag-e-evolve ang music eh. Totoo. Nag-e-evolve ang music. Kaya, yung panahon na nag-ano yung hip-hop na about sa old school at new school, no comment ako dun talagang. Kasi naniniwala ako na nag-e-evolve talaga ang music. Nag-e-evolve talaga siya. Kaya ngayon, nag-aaral pa rin ako, nag-e-explore pa rin ako ng mga flow, pati nga lyrics ngayon eh. Nabago na din eh. Dati napakamalalalim talaga eh. Di ba? Malalalim eh. Mga kataga, ganon. Mga malalalim na salita. Ngayon, kahit McDonald's, Jollibee, kaya na ipasok basta depende sa pag-deliver mo ng flow. Diba? Sobrang totoo. And at the same time, yun yung mas masarap pakinggan ngayon. Yun yung mga, hindi mo inaakala na sasabihin ng isang artist sa isang kanta. Yun yung nagkiklik ngayon eh. Pero syempre, I think it's a double-edged sword eh. Pagdating sa ngayon. Kasi, depende pa rin talaga sa delivery at sa kung sino yung nagsasabi doon. May mga ganong atake na kasi meron chances na it's gonna be corny. Diba? It could be corny. Kumbaga malaki din yung chance na hindi siya papatok. Pero merong mga artist na nahahanapan ng tamang-tamang timpla. Okay, Jollibee, gusto mong gawin ko ng bars yan. I'm gonna do it. Pero yung iba, ginagawa na lang din nilang sinasadya na lang nilang gawing alam mo yung mumble na pinapaano nila para mag-click at pumutok. That's another level. Kukunin nila yung intention ng tao na para sila i-bash. Pag sila na-bash, syempre yung di ba, magbo-boom sila. That's artistry din, pare, kung tutusin. That's another level of artistry na alam nilang darating to eh. And then, ikakapitalize sila yung pangyayari na yun for their benefit and for their artistry's benefit. Naalala ko, merong isang mumble rapper na grupo. Alam mo na binabanggit mo. Na sinadya nila eh, no? All this time, akala ba yan? Oo, yun, yung artist na yun, na akala natin ay ganun talaga sila mag-rap. Pero, may narinig ako na maayos siya mag-rap. Totoo. Maayos talaga siya. Ang galing niya talaga, malupit. Sinadya niya. Sinadya pati boses. Sinadya ng grupo nila. Oh. Sinadya talaga, literal. Para bang nakita nila na okay, pag nilabas natin to, magugulantang yung mga yan, makakarinig tayo ng samut-saring komento. Pero after nun, tsaka natin papakilala. Kasi dito sa music, talaga kung tatagos, malaki ang pera sa music talaga. Actually, ito, I think this is the biggest example that we have. And I've heard this from Flo G din eh. Di ba? Yung atake nila ng Discasta. Inatake yung mainstream. Oo. Okay. Niratrat nila eh. Niratrat nila yung mainstream. Gumawa sila ng gumawa ng love songs. Kasi yun yung yung alam nila na nabubutas eh. At after nilang mapunta dun sa pedestal, tsaka nila ipinakita, showcase, yung talagang lalim nila sa pagsusulat. Pero marami silang dinaan ng yung sinulid na Kasi dumandi sila sa bash eh. Totoo. Bashing, di ba? Totoo. Sobrang dami nagbabash din before. Tingnan natin sila ngayon. Totoo. Di ba? Kiniklaim nila yung na isa din talaga sila sa bumuhay na parang pawala na yung hip-hop. But I totally agree. Kasi sila yung hindi tumigil eh. Kumbaga, marami na silang iba't ibang sabot-saring komento na naririnig pero they still pursue.
Tsaka pati ngayon sa modernong ngayon sa rap scene, sila ni Skastakli tsaka ni Flo G nakakapag 100 million views. Totoo. Diba? Totoo. Kumbaga, hindi na biro yung ganung views pang international Actually, na literal. million views nga inaabot ng 2 yun 100 million, di ba? Mga ano yan, tumatap sa charts palagi, yung mga yan. Oo. Now, ang sarap-sarap lang isipin na kumbaga, inspirasyon yung mga ganung kwento Kumbaga, sila nag-start lang din sa from the bottom, now they're there. Nagsimula din sila sa wala. It also means na possible talaga for the starting artists that we have here in Quezon. Kaya. Samahan mo lang din ang dasal. Wala namang masama magdasal May resulta tsaka may sukli pa yan. Totoo. Pero sasama mo syempre ng kilos. Kikilusan natin. Pare, para sa'yo, kasi you've been there for more than a decade na sa hip-hop, sa pagrarap, sa pagsusulat ng kanta. 13 years? 13 years. Anong nabago para sa'yo? Anong nabago sa batang si Cass nung bumabiyahe pa siya from Pagbilao, Quezon hanggang sa Candelaria, sa Chaong. At ngayon, ano yung nabago sa style ni Cass at sa as a whole, as a person, ano yung nabago para sa'yo? Bilang ako na yung pagiging mas nagiging intentional na ako mag-isip. Kumbaga, para sa akin hindi na ako padalos-dalos, hindi na ako pabigla-bigla ng desisyon. Kumbaga, example na lang din ako. For example, di ba, nasa mall ka, may nakita ka lang na isang bagay, gusto mo nang bilhin yun. Masyado kang magiging impulsive nun, di ba? So, sa akin, parang ang gawin mo, kumbaga, kung i-apply mo yun, mag-delayed gratification ka doon. Di ba? Yun isipin mo. Hindi na padalos-dalos, wala. Pag-isipan mo mabuti bago mo gawin yun. Yung mga ganung bagay. Sobrang gandang sobrang gandang idea nun. Delayed gratification. Pag-isipan mo muna bago. Kumbaga, kung sa internet, you think before you click. Mismo. Diba? Mismo. You think before you click. Now, how does help you, pare? Paano ka natutulungan ng ganung klase ng mindset ngayon? Na-apply ko siya ngayon sa sa akin sarili ko. Yun nga, sa dinero, sa pera. Ganun ako For example, may kailangan akong bilhin, pero meron pa naman akong gamit. May ganun For example, nung last lang, makwento ko lang din. Okay pa naman yung cellphone ko, pero basag-basag na yung screen. Hindi ko siya binibili, pero may pambili ako. Nung time na nasira na talaga, namatay na yung phone, doon ko lang talaga siya literal na nabili. Doon lang ako gumastos. Doon ako naglaglabas ng pera. At may chance ba na dahil nadagdagan yung pera mo, mas magandang phone yung nabili mo? Mismo. Ganun, mas diba? magandang phone na nabili. So, yun yung benefit sa'yo nun. Na okay, I'm gonna delay this gratification hanggat di ko pa naman talaga kailangan. Teka lang. Oo, ganun. Mismo. That's very good. Paano mo naman siya na-apply sa music, pare? Kasi for sure, marami kang unreleased songs Meron, oo. Diba? Marami kang unreleased songs. And I think kung i-apply mo rin yung delayed gratification na yan, meron bang mga chances na okay, gawa na yung kanta, pero feeling mo hindi pa siya dapat ilabas? Oo, may mga ganun May time pa na gusto mo siyang ulitin sa studio. Okay. May mga ganun. Oo. Diba? Bakit? Sige, kwentahan mo kami. Bakit? For example, na-record. Halimbawa, record ka kay Cozy sa Head High. Shoutout kay Cozy sa grupo ko sa Head High. Or kay YKP, sa grupo ko sa One Click. Record ako doon. Then spit ako. Hindi ko nakita yung mali ko. May time kasi na may nabibigkas ako na hindi naman dapat yun yung lyrics. Tapos hindi naman siya akma dun sa unang linya ng sulat ko. Mga ganun. Tapos nakakaya lang sa mga producer, di ba? Nag-effort sila dun na i-mix na yung kanta mo, i-arrange yung vocal mo. Tapos babalik ka ng ganun. Dapat pumunta ka dito. Kung ako yung producer, dapat pumunta ka dito, ready ka na. Ganun. Kaya ang ginagawa ko is, bago ako pumunta dun, sure 100% na okay yung kanta na kakalabasan. Pinapractice mo na pati muna. Kasi ako, pag gumagawa ako ng meron kasing artist na gumagawa ng kanta na madami mo na, 1 track, 2 track, 3 track. Ako hindi. Ako pag iisipin ko, ano kayong magandang tema ngayon? Parang ganun. Ano kayong magandang tema ngayon? Tapos, ang gagawin ko, isang bultuhan na. Sulat, record, pa-music video, then release. Ganun ako Tapos sa mga collabo naman, sila na nagde-decision Kasi collab lang naman ako Wala namang
Pero sa mga solo ko, ganun ako eh. Hindi ako yung maraming ginagawa mo ng tracks bago ko ipipili ako dun. Ano kaya magandang ilabas dito? Ako hindi. Sa akin, anong ayos na tema ngayon? Ano yung akma sa akin ngayon? Kasi ngayon napapansin ko na nagagawa ko ngayon puro angas tsaka yung dating na temahan eh. Ganun yung ginagawa ko ngayon eh, na tracks. Lalo ngayon at nag-endorse ako ng mga ibang clothing, mga tulad mo, sa SK-Art, sa Cultivated, mga ganun. Kaya na-apply ko, sabi, ba't kaya di ako gumawa ng mga maangas ang dating, mga ganung kanta. Speaking of a song, ganun din yung ginawa mo. Sa last track na na-release mo for SK-Art. SK-Art. Solid ng song na yun, pare. Kwento mo naman kami. Paano yung nabuo? Anong title nun? Saan ang galing yung idea? Ano yung naging process dun sa song na yun? Ang simula niyan, nagkausap kami ni Direk Alex Serrano na what if gumawa nga ng kanta na gano'n? Siya yung ginawa kong tema. Mm-hmm. Wala Alex Serrano kung dumiskarte. Yeah, I know that line. Okay. What else, pare? Paano? Siya yung, kumbaga yung ginawa ko doon sa kantang yun, siya yung naging inspirasyon na kumbaga sa diskarte ni Alex. Kasi si Direk Alex kasi, isa siya sa mga masisipag din talaga. Totoo. Diba? Totoo. Sa mga diskarte. Ang lupit niyan talaga. Hindi lang sa business. Pati na rin sa pagkatao niya, napakabait niyan. Napaka-humble. That's true. Sobra. Nabuo yan. Kaya kay Direk Alex. So, nabuo yan. Sabi ko, what if ginawa kong tema si Alex? Then, ang nangyari, sinagot naman niya yung, sige, sa MV, ako sa MV. Ay, binirelease siya 3 short nun. So, yung 3 short na yun, lahat yun kasama sa music video. Hanggang, dapat kasi yan talaga i-re-record kay nung una. Ang kausap niya si DJ Galang. Mm-hmm. Kausap niya, sabi ko, kung hindi aari, may i-re-recommend ako sa'yo, direct. Ganto ganyan. Yun nga yung kagrupo ko sa One Click, si YKP. Yeah, isa yan sa mga malulupit na producer, arranger, artist dito sa Quezon. Tapos, nirecord ako doon. Hindi ko in-expect na ganun yung kakalabasan ng kanta. Oo, hindi ko in-expect na ganun. Tapos solid din naman talaga ng mixing ni YKP. Sabi ko, suwabe nito. Tapos doon nagulat si Direk Alex na nandun pala yung pangalan niya. Hindi ko sinabi. Hindi ko pinarinig. Nagulat siya. Tapos nahiya siya sa akin. Nahiya siya. Okay lang ba yung kasama yung pangalan ko? Oo, okay lang. Ganun siya ka-humble no? Ba't ako nandyan? Pero solid nga. Hands up nga din kay Alex. So that is one of the most incredible collaboration that you did so far. Kasi ang collaboration lang na nagagawa mo all this time is with an artist. Music artist. But right now, you're in collaboration with the clothing brand. Gumawa ka ng kanta in collaboration with the clothing brand. Anong title nito, pare? MMXIV. Pero pinapapalitan na siya sa akin ni Basbas na rin ni Direk Alex na, kumbaga, syempre ako na nga rin gumawa ng music at saka nagsulat ng kanta. Parang papalitan ko siya ng lalagyan ng angas sa YouTube. Para madaling mahanap ng mga tropa ko. Kasi nahihirapan sila, hindi nila ma-search eh. So the song is out. May malupit to na music video. Gawa ni Direk Alex Serrano. Sa YouTube ako tatagpuan. Sa YouTube. Ngayon, ang title niya ay MMXIV. Ayan, Dashcast. Yun ang title niya ngayon. Pero mapapalitan na siya ng Lagyan ng angas. You guys search for the song. Sobrang lapit ng kanta na to. I can vouch for that. Ang ganda rin ng music video. At hindi mo iisipin na gawa siya ng lokal eh. Oo. Diba? May kasama ba si Direk nung nag-shoot? Ilan kayo nun? Meron eh. Bali, yung mga tropa niya. Kasama niya doon. Pero yung camera thing, siya lang. Siya lang no? One man team no? Siya lang din nag-edit. Oo, siya lang din nag-edit. Ganun kalupit yan. Now guys, going back to this one. Ano sa palagay mo yung pinakamalaking misconception o hindi naiintindihan ng mga taong wala sa Quezon pagdating sa Quezon artist o kaya minsan sa mga taga Quezon na mismo na para sa iyo, ano yung misconception na naiisip ng mga tao sa mga artist ng Quezon, sa mga local artist? Sa akin wala pa ako na pero may naririnig ako na na taga ibang lugar, na taga syudad na mga local artist daw sa probinsya is yung, alam mo yung mga madidiin matitigas yung salita. Pero sa totoo niyan, wala pa akong naririnig na ganon dito sa Quezon. Na ganon. Kasi,
lahat dito, malulupit eh. Kumbaga, sa totoo lang, kung sakali man na lalawakan nila yung pandinig ng mga taga-syudad, maraming diamante dito sa Quezon. Madaming local artists, rap artists dito sa Quezon na diamante, na malulupit, na kayang tumagos, na kayang makipagsabayan sa syudad. That's very true. That's very true. Or baka lang may mga chances na wag nating pakilalanin yung mga yan. Oo, di ba? baka tabunan tayo ng mga yan. May mga ganun pang chances. Gine-gatekeep eh, no? Pero yeah, sooner or later, we're gonna get there. Marami na tayong nadala dito at nalalaman na ng mga tao na marami talagang ginto sa Quezon. Sooner or later, tayo na yung dadayuhin dito. Tayo na yung dadayuhin dito. Now, manifest. Let's make that happen. Tayo-tayo lang, it's gonna happen. Let's manifest it. Now parang guys, ano pa yung gusto mong i-achieve bilang si Cass? Kasi you've already done a lot of things. Once in your lifetime, napunta ka sa isang malaking corporation niya, mga record label na yan, yung Viva Records. You've been there once in a lifetime. Marami ka na naging collaborations. Dahil mo na rin grupo. And nagkaroon ka ng collaboration sa isang clothing brand. What else do you want to achieve? Para sa akin, yung tulad nga sabi ko kanina, makatagos. Gusto kong makatagos dahil hindi lang para sa akin din. Tulad sabi ko kanina, gusto kong hilahin yung may mga potential dito sa Quezon. Maraming diamante dito. Kumbaga, para sa akin, pag nakatagos talaga dito sa Quezon, wala. Kumbaga, doon na baka nga hindi na dito mag-stay, baka doon na lagi sa sobrang dami ng gigs. Ganun ang gusto kong ma-achieve. Mga ganung experience, maraming makatrabaho pa. Madaming makatrabaho pa sa music na hindi ko pa gaano nakakasalamuha. Kumbaga, bagong challenge para sa akin. Now, speaking of that, pare, what's your dream collaboration? Let's start with a local or a Filipino. Then let's go with let's start with international muna. Sinong international artist na pangarap ang makakalab? Kendrick talaga. Kendrick Lamar. Solid yan. Palaliman kayo nun. At saka, in a sense, parang si Kendrick kasi malaro din talaga sa flow. Malaro sa at flow. At sa boses niya. Sa boses. And more like you, brother. So, that makes sense. Si Kendrick, isa sa mga is he one of your inspiration? Isa siya. That's very cool. So, Kendrick Lamar, dream collaboration ni Cass sa an international artist. How about dito sa Pilipinas? Sinong pangarap ang makakulab? Ako para sa akin, kung papalarin, kung makakaano man, si Flo G. Flow G. At saka ang kasama ko sa Pamilyang Temple Street sa group sa label na Greenhouse Record o sa madaling salita GHR na sila Supaply, Sika, Godputch, Uncle Nugs yan. Kung papalarin, makakolab sila. I think you would suit with Sika, pare. Pagka nagkaroon ng Cass, Sika, sobrang solid na. Solid nun. Isang yun, kumbaga para sa akin, di ko na mapaliwanag pag ganun eh. Sika na yun eh, kumbaga, di ba? Totoo. Bluebells on me. Well, that has been very great, pare. I did enjoy. Maraming salamat sa pagpapaunlak at sa pagdalo sa ating programa, sa pagkwento ng mga kwento mo, sariling kwento mo at sa pagbahagi ng art mo. Last message, pare, kasi for sure marami ka nang nai-inspire na mga tao. Hindi lang dito sa Quezon, but for sure may ilan meron na rin yan sa labas ng Quezon. Now let's look about the kids right now na nangangarap din na mag-rap, na i-pursue yung career nila sa pagra-rap. Pero kagaya ng mga struggles pa before, wala pa silang ganong kalasing pondo. What do you want to say to them? Tuloy lang. Tuloy lang sila sa pangarap na gusto nila makamit, kumbaga. Tsaka wag nilang pansinin yung mga negatibong tao na nagsasabi sa kanila. Samahan nila ng dasal at dasalan nila, may sukli yan, may magiging resulta yan sa huli. Basta kilusan lang nila. Masasabi ko, tuloy lang. Yun. It's very cool. Guys, maraming salamat sa pagdalaw once again. At maraming salamat din po sa lahat ng nakigulo sa amin sa Facebook.
Naku, marami to. Mababasa kaya nating lahat. Kaya tayo-tayo natin si ate mo, JD. Yan. Hello, shoutout. Shoutout na lang natin silang lahat. Si Jan Eric Ilagan. Yan, Ilagan and Ceres. Teka nga, babasa natin kay Cass. Yung nagko-comment. Tito Bukoy. Ayan, na pala ako na. Ayan, tingnan natin sa live. Yan. Basahin natin, Cass. Yan, shoutout sa inyo. Maraming salamat po sa pagtutok. Kasama natin si Cass ng Pagbilao, Quezon. At, ayan, marami. 29 comments tayo. Check natin kung sino itong mga to. Ayan. Shoutout din kay Mon. Kung nasan man siya. Kay Mon Dragon. Mon Dragon. Ayan, si Carlito. Ayan, diyan ko. Balagbag. Sabi dyan ganon. Daniel Zion. Ayan. Sino to para? Asawa yan ni Aprus, kagrupo ko sa Retaliation. Ayan. Si Ate Jazz. Ayan, hindi na po namin kayo mapapasang lahat. Pero maraming salamat. We do really appreciate you guys sa pakigulo sa amin dito sa episode na to. And of course, thank you very much, Cass. It's an honor to have you on the show. Maraming salamat sa kwento mo, pare, at sa inspirasyon. Maraming salamat. Thank you so much, DJ Giro. Maraming salamat, pare. The pleasure is mine. Ayan, syempre, once again, maraming salamat sa inyo lahat, mga ka-Destiny. Ganap na pong 7 ng gabi. Yan ang oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Ito po ang ating programang Homegrown, Your Home, Their Stories on Air. And I'm your host, I'm your one and only rapper DJ in the town. My name is Giro at kami po ang 96.7 Destiny Radio. Kita-kits ulit tayo next week for another episode of Homegrown. Until then, deuces.